Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Kabulastugan ni Tore, di pa palagpasin ng mga hiniral. Nangingit-ngit ngayon ang hanay ng mga matataas na opisyal ng militar matapos kumalat ang balita tungkol sa umano'y pambabastos ni Tore sa ilang opisyal at kawani ng gobyerno. Ayon sa mga ulat, si Tore ay gumamit ng panirang pananilta at umabuso sa kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang ilang critical na desisyon sa loob ng gobyerno. Maraming general ang nagsasabing hindi na nila kayang palagpasin ang ganitong klaseng pag-uugali, lalo na tila nagpapakita si Torres sa sobrang kapal ng mukha at kawalan ng respeto sa mga institusyon. Gaya lamang ng ginawa ni Torres sa isang abogado nga ni former President Rodrigo Duterte na hindi talaga papalagpasin ng taong bayan ito dahil halos ipagtulakan at kaladkarin nga ang abogado ni Tatay Digong na pangunahin naman na kailangan talaga ni Tatay Digong ng abogado agad at lawyer dahil ito ang talagang unang protokol kung ikaw ay masasampahan ng kaso. Dito nga natin makikita na parang nagiging bobo at tanga na nga ang opisyal na si Torre na ito dahil sa kanyang ginawa ay hindi nga papalagpasin ito ng mga general. May mga naglabas ng pahayag na nagsasabing si Torre ay isang umanong tuta ng salapi at nanggagamit ng mga kapangyarihan negosyante para isulong ang kanilang pansariling interes. Ang ganitong kilos ay itinuturing ng maraming general na isang malinaw na pagtataksil sa bayan at sa tiwala ng taong bayan. Ilang matataas na opisyal ang nagsabing kung hindi agad maaaksyonan ang isyong ito, maaari nilang hilingin ang pagbitiw sa pilitan pagpapatalsik kay Tore. Nagpulong na rin ang ilang mga general upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Ayon sa insider, may mga plano na para sa isang malawakang pagkilos upang tanggalin si Torres sa pwesto kung hindi siya kusang magre-resign. Samantala, nagsimula na rin magsalita ang mga retiradong opisyal ng militar na nagsasabing ang kawalan ng respeto ni Torre sa mga institusyon ng bansa ay isang seryosong banta sa pambansang seguridad. Ang ganitong galit mula sa militar ay nag-ugat sa di umano'y pagkiling ni Torres sa mga negosyanteng nagbibigay sa kanya ng malaking pondo para sa kanyang mga proyekto sa kabila ng mga paratang. Nananatiling tahimik si Torres sa isyu na lalong nagpataas ng galit ng mga general at ng publiko. Marami na ring mga tauhan ng militar ang nananawagan ng isang malalim na investigasyon upang matukoy kung sino ang nasa likod ng mga transaksyon na ito. Dito nga natin makikita na talagang hindi na nga papalagpasin itong si Torre na ito dahil nga rin sa kawalang hiya na pinakita niya sa abogado nga ni former President Rodrigo Duterte ay mas lalo pang naggalit ang taong bayan na dapat ay magkaroon ng investigasyon. Ngayon nga ay nanganganib na rin at natatakot at nanginginig na rin sa takot itong si Torre na ito dahil hindi niya lubos akalain na mababaliktad ang sitwasyon. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kung sinabi mo, babasahin mo pa. Huwag po kayo maniniwala dyan kay Mangga. Sabihin mo Ibasura nyo yan. kapatid mo, pataksil sa saligang batas sa pagtutulungan sa isang paday sa ating bansa, no? So, puntahan mo yung kapatid mo ngayon at sabihan mo, ano ka ba? Parang hindi ka Pilipino. Ako naniniwala naman ako na maski naging diktador ang Marcos, hindi yun papayag na ganito na lang nababaliwalain yung soberenya ng Pilipinas. Attorney Harry, i-text ko po sa iyo yung number ni Attorney Trixie. Tawagan mo na lang. Yes. So, yan ang nangyayari ngayon at nagsasalita na nga ito si Mangga. Talo kasi sila Kuting. Kampanya pa lang, obvious na. Kaya ayaw na nila magkaroon ng botohan, sabi ni Perry Dot. So, yon mga kababayan, nagdrama-drama si Amy, lungkot-lungkutan, pero nagbabasa ng script. Hindi po English yung binabasa niya. Tagalog lang. So, definitely hindi yun galing sa puso niya. Okay? Galing yun sa script para ipakita sa tao na concerned siya. Kung concerned siya
Siya ang may pasimuno ng pambubudol. Ginamit nila mga Duterte. Nagmakaawa sila, nagmanumano sila doon sa Davao para sa tandem or unity team na yan. Tapos ngayon, acting ka, I mean, hindi ka naman nanalo, baka wala na nga eleksyon. Dahil kapag nanindigan ng taong bayan at nagurgur na sa pwesto yung mga bangag, yung pamilya mong bangag at mga kasabwat nila, mga jutang dyan na kayo, kunyari nung gugutom, kunyari ganito ang mga bayan, ang taong bayan ay awayan na lang ng awayan, wala nang naidudulot. Ang pagsabihan mo yung kapatid mong adik na mapaghingade sa taong nagbigay sa inyo ng tulong para ipalibing ang inyong ama. Hindi ka mag-emote dyan sa ano na yan, interview na yan. Dahil kasabwat ka sa pambubudol sa bayan. Alam mo, yung vice cam report na yan, alam mo pala, nagdakdak ka dyan eh. Na nakita mo, nakita ko nga yan, may mga bakante, may ginawa ka ba? Pumunta ka ba sa Korte Suprema? Pinagsabihan mo ba yung kapatid mo? O sino pa yung gumawa ng aksyon? Si Congressman Ungab, si Attorney Vic, at yung mga kasama nila, iba pang abogado. Kung para ka sa bayan, na concerned ka dahil nagugutom, chuchu-chuchu, eklabush, doon pa lang, ikaw na mismo ang nagkastigo sa kapatid mo. Dahil kung totoong para ka sa katotohanan, walang ka pa kapatid. Or, kinausap mo yung kapatid mo na, oy, bangag kong kapatid, ito pulburon, regalo ko sa'yo, umayos ka. O kaso lang, kung regaluhan ng regalang pulburon, lalong mababangag, di ba? But anyway, mga kababayan, panggagancho at taga-Canada yun. So may exam kasi yung isa nating tech eh. yes. Matulog, maglilipat tayo. So ano muna, ikaw muna sis at saka sis folks ha, ayusin ko yung tech part. Okay. Yes. Yes nga, mga kababayan, so tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtatalakay dito sa kaganapan na kung saan ay patuloy na nakadetine si Pangulong Duterte dyan sa Villamor Air Base. So kami dito ay hindi titigil sa kakamonitor. And I hope po sa lahat ng mga kababayan natin na nakikinig ngayon, mga OFW, encourage your friends and family na manindigan para sa inyong bayan. Pumunta po kayo sa EDSA dahil dumadami na ang mga taong gustong pumunta doon. Kaya yes, sabi ni Kapitan, akala ko nagurgur na kayo, pero ayun, tuloy-tuloy pa rin. Matitigok na ang mga bangag. So, meron ba tayong kaibigan na nasa EDSA na pwedeng mag-live from there, na pumasok? Ayun nga problema natin eh. okay. Hindi tayo maka ano, no? Yes, medyo nahihirapan po pumasok yung ating mga palangga dito sa ating sa ating discussion. Pero mga kababayan, susubukan namin na makakuha ng mga impormasyon mula sa labas dahil si Channel 167, I hope naririnig mo ako. Baka po pwede kang makapasok dito sa live at ayun na nga, talagang grabe. Baka may gustong magsalita at yun ang pagbigyan natin sila habang ipiprepare pa natin tong ibang mga mga informasyon na mga natatanggap kasi may video ako natatanggap dito. So si Mr. Romel Duco, sir, gusto niyo po bang mag-speak up
since nandito kayo at pakikinggan natin ang inyong mga hinaing. At patuloy si Spokes Harry ay patuloy na ina-assiste o kaya iba pang mga abogado para nga dito sa petisyon, okay, sa ating apela dahil sa ginagawa nilang panggigipit ng mga bangag na ito. Sabi ni Greek John Largo, tara na, revolusyon na. So, ayun na nga mga kababayan, ito ay pagsupil sa ating lahat at panggigipit. Hindi ito forever. Matatapos din ito. Kitang-kita nyo naman, mas marami tayo. Mas marami tayong taong bayan. Kaya hindi ito magwawagi itong mga hinayupak na to. Temporary lang ito. Sabi nga ni Zian Lu, Filipinos fight and defend your rights. Tama ka dyan, Zian. Yes. May isang BBS vlogger tayo na nasa Villamor daw. Mhm. Hinihingi ko yung link niya para ma-live coverage natin ang Villamor. Okay, yes. Okay, go ahead. So, sa lahat ng gustong mag-speak up, andyan po yung link na sinend ko sa inyo. Please speak up. Yes, si Kim Borda, you wanna speak up po? Gusto niyo magbigay ng inyong sentimiento? Nahirapan pumasok, ano? Nahirapan pumasok yung ating mga kababayan. Sige, pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Maghanap tayo ng mga videos na pwede nating ipakita coming from our friends sa Villamor Air Base. So, tuloy-tuloy ang ating diskusyon dito mga kababayan at patuloy natin i-monitor dahil talagang grabe yung gusto nilang gawin sa ating Pangulong Duterte. Ang mga tao ay tumatangis. Ayan, galit na galit. Marami nagagalit kay Aimee at sumisigaw ang mga taong bayan. We stand with PRRD. Ayan, so gawin niyo pong profile picture. Baguhin ko yung profile picture ko later. Dyan sa ating ball jackan, sa ating Facebook. At palitan natin we stand with PRRD. Ayun na nga, patuloy na nagbibigay ng mga updates itong ating mga palangga. At ito, ang Armed Forces of the Philippines ay naka-alerto na daw. Okay, ready daw sila to reinforce efforts to uphold national security and stability when necessary, following the arrest of former President Rodrigo Duterte. Natatakot sila. Wala naman nang gugulo. Ang mga bangag ang nanggugulo. Sila ang gumagawa ng illegal arrest. Marami na ang pinapaliwanag na hindi na tayo miyembro ng ICC. Pero patuloy pa rin nilang ipinipilit at ayaw pa nilang sabihin kung saan nila dadalhin ang Pangulong Duterte. Napakawalang hiya po talaga ng gobyernong ito. So, yun na, sabi nga ni Alex Martinez, the government is diverting the real issues to cover up the ongoing trial of the BICAM, PhilHealth, and impeachment issues because they are losing the legal battle. Exactly. Tama ka, Alex. Talagang galit na galit yung mga tao kahit saan ka pumunta ng mga media, AFP, PNP, puppet of the administration. Okay? Sabi ni Zim at PNP at AFP through puppet. Ala, save the Philippines. Wala na kayong ginawa. Okay? Yung presidente ninyo ayaw magpa-drug test. Ngiwi-ngiwi. Sa panahon ni Tatay lang dinoble ang sahod ninyo. Protektado kayo. Alam nyo nang may mali talaga. Kumilos kayo para sa taong bayan, hindi para sa isang politiko lang, sabi ni T-Rex Olitsak. So, sinabi ko naman sa inyo, di ba, na naka-receive tayo ng information na ang gustong, may planong mag-declare ng martial law si Bangag. So, nasa inyo na yan, mga kababayan, kung paano nyo payagan na magkakaroon uli ng martial law. Kaya galit na galit si Venus O. Grabe ang Bangag admin ngayon, sobra sa power tripping. Ang dami kong nababasa na talagang, fake ang warrant of arrest. Walang ginawa o pinirma ng ICC na warrant of arrest. Wala rin jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil hindi tayo member
sabi ni Federico D4. Okay? His words, naiiyak si Billy Prey, the man that is willing to risk his life for the country, truly a hero. People power, mahal ka namin, Pangulong Duterte. Kailan ba tayo kikilos? Lumabas na kayo sa inyong mga bahay. Ayan, sa message ni Mel Margs, Emma, protektahan natin ang Pangulong Duterte. So ngayon, mga kababayan, talagang, yun nga, dapat talaga ay huwag kayong magpatinag dito sa mga taong ito dahil ito ay talagang, pag natulog lang tayo dito, malamang sa malamang, gagawa na sila ng karumal-dumal. So, Spokes Ana, Prof. Ana, nandiyan ka pa rin ba? Marika, may pinasa akong link sa'yo. Andito ako. Pero si Attorney Harry Roque yata ay hindi na naka-live, ano? So hindi na natin hindi na Mayroon tayong kailangan gawin, Mother Dragon. Kailangan natin sigurong maglipat sa StreamYard. Ako actually nasa StreamYard ako. So sa lahat ng mga palangga, lumipat kayo sa tuloy-tuloy pa rin ako sa ating Boljak TV. So lumipat po kayo doon, lahat ng mga participants sa Boljak TV. Isisend ko yung nasa StreamYard pa rin ako at isisend natin yung link kung paano makapasok yung ating mga kababayan. So aalis ako sa Zoom at ayun na nga, dito na tayo papasok sa ating StreamYard. Mga kababayan, ito po Pakisend yung link okay sa akin. Papasok ako. Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kababayan. Paki-check nga. Tuloy-tuloy tayo, paki-check yung ating computer. Okay, sige. Okay, sige. Alright. So, i-check natin. Tignan lang natin. Okay, mga palangga. So, sa lahat po ng gustong sumali dito, ito ang ating link. Bago na yung link natin dahil nagka-problema tayo sa ating Zoom. So, ayan po. Ayan, ayan, Zian Lu, thank you very much. So, sa mga gustong yung mga nasa labas ngayon sa EDSA or sa Villamor, si Nico, sila MJ, alam ko nasa labas sila ngayon. Andyan po sa lahat ng mga gustong pumasok. Ayan na yung ating link. Okay, si Z, I don't know, si Z, nanonood ka ba? Z, kanina hindi ka makapasok. Ngayon, pwede ka na pumasok. Sino itong nasa excuse me. Gigil na gigil ako. Okay? Sabi ni Violi Sadulio, ayan mga kababayan, ito na, may pumasok na. At pakinggan natin si Lizella Fernanda. Lizella, open ang iyong camera para makakita po ang mga alindog dyan. Okay, device not connected daw. I don't know what's going on sa inyong device, but make sure, mga darling, na kayo ay, ito. Sino ito? May camera. Okay, si Palangga. Hello? Hello po? Hello, madam? Okay. Yes, you're live na po. Live na. Oh, okay. Live na tayo. Si Ma'am. Okay, ma'am, paki-unmute na po yung sarili. Naka-live na kayo, madam. Alright? Naririnig niyo po pa kayo. Paki-unmute niyo yung sarili ninyo dahil hindi ko po kayo naririnig. Yes? What is that? Okay, si God Save the Philippines. Subukan natin. God Save the Philippines. Okay, si Lovely. Hello, Mamarika. Okay. Rinig po ako. Yes, God Save the Philippines. Kumusta ka? Nasaan kang bansa ngayon? Ipakita mo, parinig mo ang iyong boses kung ano nararamdaman mo sa nagaganap ngayon na panggigipit at illegal arrest laban sa ating dating Pangulong Duterte. Ma'am Harlika, nasa Pilipinas po ako ngayon at kanina pa ako nanonood sa inyo kanina ni Attorney Harry dun sa channel niya. Sobrang galit po ngayon nararamdaman ko. Sobrang bigat sa dibdib habang pinapanood si dating Pangulong Duterte na
inaaresto kanina mula pa sa NAIA hanggang sa pinigilang bigyan ng pagkain hanggang sa Mm-mm. hindi ma-explain kung bakit siya inaresto dahil walang hard copy ng warrant of arrest. Napakalinaw na paglabag ito sa karapatan niya bilang Yeah. akusado na hindi ma-inform o hindi man lang mapakita kung ano yung dahilan bakit siya inaresto at bakit hindi maipakita ni Torre. Hinahanap ng mga abogado, Wow. hinahanap na ni na Attorney Delgra, hinahanap ni E.S. Midyaldea, pero wala sila mapakita. Ano bang tinatago mo, Torre? Ano ba tinatago ng bangag admin na to? Bakit di nyo maipakita yung totoong warrant? Ngayon, may lumalabas na yung pirma dun sa ICC warrant na yan, parehas lang dun sa ibang warrant na lumabas sa ibang tao. Ibig sabihin, hindi talaga to, kumbaga may talaga pagdududa sa legitimacy ng warrant na ginamit nyo sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. At hopefully, Ms. Maharlika, ma-file na talaga nga yung sinasabi ni Attorney Harry na petition for habeas corpus sa lalong madaling panahon. Kasi kanina, nakita ko yung video na clip na inaano na siya na pinapasakay na siya somewhere. Tapos hanggang sa sinasabi na ni Pangulong Duterte na hindi siya sasakay doon. So sana po maano na natin, ma-file na yung petition na yan, mga attorneys. At Yes. lagi lang po kaming handa dito, Ma'am Harlika, no? Once na makita ko po na meron ng lugar kung saan nag-iipon-tipon ng mga tao, pupunta rin po ako dyan. Kasi Yes. hindi ko po alam, hindi ko po talaga kayang tanggapin na basta-basta na lang lalabagin ng gobyernong ito yung mga karapatan ng mga mamamayang Pilipino ng ganun-ganun lang. Nang walang tamang prosesong sinusunod. Kilala sila dyan na hindi marunong sumunod sa proseso dahil nga bangag sila, dahil addict sila. Wala na sa kanila yung mga proseso. Kaya putang ina mo Torre, putang ina mo Lisa, putang ina mo Bongbong, pagsisisihan nyo yung ginawa nyo kay PRRD. At Yes. dahil sa nangyaring ito, dito magsisimula ang katapusan yung mga demonyo kayo. Yes. Salamat po. Matatapos din sila, Palangga. Sabi ko nga, kailangan maging positibo tayo at maging peaceful sa ating mga pagtitipon dahil yan ang gusto nila. Actually, ang gusto nila magkagulo ang tao para ma-justify na mag-declare siya ng martial law. But alam naman natin na ang Pilipino na lalo na tayo ay ayaw natin ng gulo. Gusto lang natin na managot si Bangag, hindi si Pangulong Duterte sa pagiging addictus niya. So, si Z nandito na at tawagin natin. Thank you, Palangga. At, Thank you po. ingat ka. Thank you sa tutok. Wag tayong bibitaw. Opo. Nanonood po ako hanggang hapon. Okay, thank you po. Thank you. Ako din hindi matutulog. Thank you very much. Pareho tayo. Si Lovejoy Habel kanina, nakapasok ka na Palangga, pero hindi mo ako naririnig at iba yata ang natatawag kong pangalan. Yes, Lovejoy, si Palangga Z, nawala siya, no? Nawala ka Palangga, so I hope makabalik ka ng bonggang-bongga. So tignan natin si, Lovejoy, ready ka na, Lovejoy Habel? Okay, Lovejoy, please unmute yourself Palangga. Oo. Saan ka ngayon, Lovejoy? I'm having some technical problems po dito ata eh. Okay ka na, good ka na. You're good. Okay. Saan ka ngayon? Saan kang bansa ngayon, Palangga? Anong bansa? Nasaan ka? Nasa Switzerland po ako ngayon. Maisog, Switzerland. Kanina po ay nag-meeting na po kami ng bali tumawag po umaga na po dito 7 o'clock at 5 o'clock in the morning at group chat na po kami ng ni Sir Ben Repol. And yeah, we have discussed kasi according to Sir Ben, tawag nito yung, excuse me po, parang may yung maingay yung ko sa background. And na po, yung magkukuha, nag-message daw sa kanya si BP at tawag nito yung maghahanda na po kami ng permit namin to gather sa The Hague if ever na dalhin na nila dito si PRRD. Right. So we are ready here po dito sa Europe
And marami pong mga Pilipino dito ngayon na talagang nagngingit-ngit na po ngayon sa galit, nanginginig na po kami, nagti-trigger ng anxiety namin. At talagang ano ano talaga ako sa personally sa paningin mga 2 days ago pa ata yun, or yesterday yung or nung Sunday pala na nagsimula sila mag-gather ng mga pulis. Sabi na simulation ganyan, tapos Yes, hindi pa yes. nila talaga ina-announce kung ano talaga sadya nila. Pero ano na po yung kutob ko doon, iba na yung kutob ko doon. Dahil it's not normal. Nag-red alert sila sa Cebu, nag-red alert sila sa Davao. And I was telling my colleagues here na, hindi, iba na talaga ito. Iba to, may masama talaga silang balak. And some of my colleagues nagsasabi pa na, hindi, ano lang yan, yung fake news. But ngayon, na-prove na talaga natin, ako, personally din sa akin, na-prove ko talaga na totoo yung kutob ko. Kasi kung nakikita po natin, yung parang nasa corner na sila Na-corner na sila. Ang Corner na BBM sila. admin, nasa corner sila. Ang Supreme Court, pinapasagot na sila. Tapos, Yes. hindi nila mapigilan yung free speech natin. Dahil talagang lumaban yung Noisy 37, lumaban talaga So Yes. talagang, magwawala na si Bangag nito. Magwawala na talaga yun. Kaya nga po sila nagagalit sa atin, Palangga, Joy. Kaya sila nagagalit sa atin. Gusto tayong patahimikin, yung Noisy 37, Pangulong Duterte, Inday Sara, dahil sa mga katulad ninyo dyan sa abroad. 'Di ba? Katulad ninyo, lahat ng mga nakikinig dyan sa abroad, dahil nakikita nila yung OFW, yung mga botante, yung mga absentee voters, ay talagang Duterte. Kaya nga sila gusto i-push yung online voting na yan para talagang mapabagsak ang Duterte. So again, hindi po maapektuhan ng Duterte sa ginagawa ng bangag na administrasyong ito, kundi ang taong bayan. Kaya thank you, Joy. Thank you. At support ako dyan na tuloy-tuloy ito hanggang hanggang makauwi ng maayos sa ang Sunday PRD. po ay mayroon kaming, sabi ko nga, may pagtitipon kami ngayong 16. Saan? Sa Sunday ngayon. May date na ba kayo? Opo, sa 16. I mean, may lugar na kayo? Meron po. Prepared na po lahat. Prepared na po lahat Pakisabi yung sa ating namin. mga kababayan. Pakisabi sa ating mga At saka kababayan ngayong gabi, nag-usap na po kami, mamayang hapon actually dito, maaga pa dito So mamayang hapon, ay magmi-meet ako sa president namin, tsaka sa yung mga officers, magmi-meet kami sa isang place. At baka mag-live stream din kami para mapakita namin na yung support namin ngayon. Kasi we cannot wait until Sunday We cannot wait until Sunday na magtipon-tipon kami. So we have to start now. So nag-gather na po kami ngayon, this afternoon, magkikita kami. And then saan we are lugar? calling Meron bang open ba for, kailan yung open for public? Bali yung meeting namin ngayon is yung sa place ng Meeting pa lang president muna. namin. Okay, meeting na lang muna. Oo. Pero di ba, let me know kapag Sa final 16 na. po, fix na po yung na po yung sa 16 na mag-gather kami doon sa Geneva. It's near Geneva. All right. Yun namin. Okay, Palangga. Okay, talk to you later again. Sige Thank po. you. Bye-bye. Na po tayo, keep hold on, keep our calm, at para makapag-isip tayo ng tama nating gagawin. But tsaka dasal po, prayer. Sige po, Madam Harlika, maraming salamat po. Okay, si Z, naka-live ka, baka anong masabi mo dyan. Okay, sige Palangga, eject yourself na lang. Lovely, para makapasok yung iba kasi may limit lang tayo na 15. Kung pwedeng kasi yan. Alright. So, Lovely, ayan, ako na mag-i-eject, magre-remove pala, So, paki-open yung inyong mga camera, para makapasok na kayo dito. So, tignan natin si OFW Hong Kong habang wala pa si Z. So, OFW Hong Kong, sir, paki-open ng camera nyo. Naririnig niyo po ako? Yes po, malinaw na malinaw. Okay lang po, off cam ko na lang po yung camera ko kasi medyo... Okay. Yes. Naintindihan ko naman. Go ahead. Po ako Nasaan po kayo? Sa Hong Kong? Una-una po sa lahat. Nagpapasalamat ako sa dating Pangulo ng Pilipinas, si Tatay Digong. Kasi last time po, nandito siya noong last Sunday.
Yung Apo. mga kumakalat na balita, sinasabi nila hindi raw solid ang mga OFW. Solid po, hindi nga nakapasok. Si Yes. Senator Bongo, I'm grateful ako, lahat po sila, natabihan ko, napaka-approachable nila. And for the first time, sabi ko, Tatay Digong, sabi ko sa mga kasama naming OFW, huwag nyo nang hawakan. Kasi nakita namin yung health niya eh. Tatay Yes. Digong, inabot lang namin po yung kamay namin sa'yo. Hawakan nyo na lang po, Tatay Digong, for the last time. Sana mahawakan nyo po. Nung nahawakan niya yung kamay ko, I'm grateful. Sabi ko, Tatay Digong, maraming salamat po sa serbisyo nyo sa bayan sa 6 na taon. Sana makita ka po namin muli. Yeah. Maraming salamat po, sabi niya sa akin. Para akong isang anak na naluluwa. Oo. Maraming salamat po. Ako po, hindi ko na po sasabihin ko anong religion ko. Pero yung po ay napapabilang sa isang religion na alam ko naman po na talagang sumuporta kay Pangulong Duterte at hindi ko na po i-discuss yun. Pero malaki po ang naging ambag. Hindi ba nakikita ng government natin yung naging ambag? Hindi ba nakikita ng mga mamamayan? Huwag tayong magbulag-bulagan. Bilang isang OFW, grabe, nasaktan ako. Nasaktan kami. Ang mga OFW dito sa Hong Kong, grabe, nasaktan kami. Grabe po ang ginawa. Dapat, ano ba yun? Di man lang nila inintindi yung edad niya? Asan yung warrant of arrest? May mga abogado dyan. Kung legal yung basihan na sinasabi nila, dapat pinakita nila. Yeah. Diba? Nakakalungkot po talaga. Yeah, alam ko, naintindihan Alam ko na yun. W yung impact ni Pangulong Duterte Yes. nung nakaupo. Nakita po namin. Isang OFW po, dati po nung nakaupo si Pangulong Duterte, kung gaano po ka-peaceful. Pag umuwi ka po ng Pilipinas at nagbakasyon, lumabas ka ng 10:00 ng gabi, wala ka pong makikitang tambay. Yes. Uwi mo ng madaling araw. Ngayon po, pag lumabas ka, last time umuwi ako 2023, pag lumabas ka ng 10 PM ng gabi, kung sino yung tambay na naiwan mo, yun pa rin